Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Usapan Dorobo pagdating sa mga sindikato. Alam nyo mga ka-KP, inilantad ho namin yung series ho ng sinasabing car investment scam. Nag-umpisa ho kami doon sa sinasabing, ito ho, nag-evolve yung modus, from rent pangay to car investment scam. Series 5 na ho to. Well, sundan nyo lang ho, kasi exclusive ho sa amin to. Ala ho sa ibang mga network na kasabay ho namin sa oras na to, sa prime time, sa buwatan ho ng mga ahente at Dorobo. Nasa likod ng panloloko dito sa sinasabing car investment scam modus. Ito ho, pakinggan nyo sa sinasabi ng otoridad, pero yung full version ho nito, sa bitag ho to, sa bitag portion ho ng sinasabing Kilos Fronto. Watch this. Bago at mga mamahaling sasakyan, yan ang sunod-sunod na sinurrender sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cavite at PNP Highway Patrol Group Region 4A, Pebrero ng kasulukuyang taon. Ang naturang mga sasakyan, sangkot sa malawakang car investment scam. At ang itinuturong utak at nasa likod nito, kinilala si Rafaela Anunciacion na tuluyan ng bumagsak sa mga kamay ng mga otoridad. Ngunit paano nga kayang mula Bulacan at National Capital Region o NCR, nadala ni Rafaela ang mga sasakyan ito sa Cavite at Laguna? Ayon sa supervising agent at hepe ng NBI Cavite na si Enrique Cabero Jr., gumamit si Rafaela na mga ahenteng kukumbinsi sa mga car owners mula sa nasabing mga reyon. Yung car investment scam na to nag-umpisa sa Region 3. Yung mga agents ni Kikus Nambio and Rafaela Anunciacion ay naghahanap ng mga mabibiktima ng mga car owners or would-be borrowers na entice nila na yung mga sasakyan ipapasok sa rent a car. At ng oras na makuha nila ang mga sasakyan, binyahin nila ito papuntang Region 4A. Pag nakuha na nila yung mga sasakyan na ito, from Region 3, ibabagsak naman nila ito sa Region 4. Maghahanap, through their agents, maghahanap naman sila ng mga investor dito for let's say 200,000, kikita ka ng mga 10,000, and then for 400,000, kikita ka ng 20,000. Sino nga ba naman ang makakatanggi sa alok nito? May kotse ka na, may buwanang kita ka pa. Iyan ang nangyari sa isa sa mga car investors mula sa Cavite. Sa pagsasalaysay ni Janet, hindi niya tunay na pangalan. Sa una raw ay naging maayos naman ang pagbibigay ng interes. Basically yung salitang tiwala, kaya kami kumuha. And then noong nag-agree si nanay na kumuha sa kanya ng Vios at bibigyan namin siya ng 200,000, dinala sa amin ng Vios na sasakyan kasama si Anastasia, kapatid ni Anastasia Montes, kapatid siya ni Rafaela Anunciacion. At katulad ng ibang nabiktima, abay no-show na rin ang mga kausap nilang ahente. Medyo natakot na kami kasi bakit nang huhuli? Carnap daw yung mga sasakyan. Sabi namin, paano magiging carnap yun? May authorization kami to use. Until nung nangyari na yon, tinawagan namin yung agent, text kami ng text, hindi na maayos kausap. Nag-aalala rin ang mga car investors na katulad ni Janet dahil sa isa-isa na ring inire-release ang mga sasakyan sa mga lehitimong nagmamay-ari nito. Bakit ang side ng investors hindi ikino-consider? Ngayon pa nga lang may nag-interview sa side ng investors. Maayos naming nakuha ang sasakyan. May authorization kami. Bakit kami walang nag-aasikaso? Ngunit, paliwanag ng NBI Cavite, pinagsasubmit ang mga may-ari ng mga sasakyan, ng mga dokumento, affidavit o kinukunan ng statement
tungkol sa paano naman nila paano sila nakapasok sa ganitong rent-a-car scheme. Tapos meron din silang undertaking na pinipilapan dito. Yung mga dokumento na nagpo-prove na sila ang may-ari ng mga sasakyan na to. Sa pagkakaresto kay Rafaela, unti-unting nagkakaroon ng pag-asa mga nabiktima ng grupo niya. Nanawagan din ng mga otoridad sa iba pang naloko na mga kawatan, lumantad at maghain ng kaso laban sa mga durobo. Okay, Lex, linawin natin itong mga modus na subaybayan nyo ho, tutukan nyo ho to, kasi kung hindi nyo ho makakuha yung estilo ng modus, meron ho talagang middleman ho rito. Itong middleman na to, inuudyok yung sinasabing financier sa bangko, nakakuha ho ng mga ilang sasakyan. Pero bago kunin yung sasakyan na yun, meron na ho talagang pagpapasahan sa ibaba. Ito yung sinasabing sa downline na babayaran ng interest at the same time may sasakyan ka pa. Sooner or later, nagigiba yung sinasabing setup. Lex. Parang networking yes. Ngayon, ang nagre-reklamo ngayon, itong mga nag-invest na mga ikalang principal, ikalang parang yung kanilang kikitain. At ngayon, pwede magreklamo yung original na may-ari. Kaya yung sinasabing undertaking. Kaya dito, parang nakikita mo, yung tinatamaan, yung kumbaga, may sasakyan ka na, tapos interest lang ang babayaran mo, kasi yun talagang, sila yung talagang nagpopondo. Kaya lang, sinong original na may-ari? Yung nasa itaas. Yung inaprubahan ng bangko, nakakuha ng 6. So, nag-evolve na ho to. Sakaling may lumapit sa inyo, eto Lex, na ganitong klaseng setup na napanood nyo sa Kilos Pronto. Mga otoridad na ho mismo nagpapaliwanag. Serious yung ginawa ho namin sa Kilos Pronto. Dahan-dahan ho, hindi ho namin binubuga kasi kung hindi, parang balita ang dating, mawawala agad. So, ginagawa natin, we have to go through this para maintindihan. Step by step. Abangan nyo ho yung full episode ho nito na talagang, ito yung sinasabing full episode kung paano yung mga biktima, paano umpisa. Ginawa na ho namin series yan, pero yan ho, malapit na. Pagdating ko ng Sabado sa Bita ko, we will let you know yung full episode na yan. Pero masaklap nga dito, Ben, yung pong suspect na sinasabi na si Rafaela Anunciacion, nakapag-post na ho ng bail, 40,000 pesos. Ito pa naman ho sana ang hustisyang gusto makamit po ng mga biktima ho dito. Pero sabi ho nitong Rafaela Anunciacion, sa kanya pong panayam, sabi ho niya, siya rin daw ho ay biktima. Yes. At ang sinisisi daw ho niya, yung kanya pong mga ahente. Yun, pasahan daw sila. Nagpapasahan daw sila. Pero, wag ho kayo mag-alala yung mga nabiktima ho nitong si Rafaela, bagamat siya po ay nakapag-bail, siya po ay may lookout order, bulletin. So, ibig sabihin po niyan, hindi po siya makakalabas sa bansa. At pwede pa ninyo ituloy ang kaso pong large-scale estafa laban sa kanya. Okay?